Ito sa mga national, ah, ito sa mga national, hindi na ako mag-i-slogan na tawag doon. Ah, mensahe lang, mensahe, I mean, hindi na ako parang point ba? Hindi na ako magbibigay ng yung parang point ba na parang tula. Mensahe po, mensahe na ano, sa mga national na tumatakbo na mga senador. Mga senador po na tumatakbo po, umaasa ang mga sambayan ng Pilipino na kami po hinihikayat nyo na kayo po iboto. Umaasa din po kami sa inyong mga pangako na binigkas sa inyong mga labi na tuparin nyo. Kasi nakasalalay sa inyo po ang kaunlaran ng bansang Pilipino o bansang Pilipinas o mamamayang Pilipino. Gagawa po kayo ng mga batas, gumawa po kayo ng batas, hindi lamang po sa sa mga kaibigan o batas ng mga negosyante, kamag-anak o mga kapartido. Gumawa po kayo ng batas na ayon sa lahat ng mamamayang Pilipino. Mahirap man, mayaman, dapat ipantay nyo at alam din nyo po yan ang batas ng Pilipinas o ang tinatawag na legislative po ba o hindi ako kasi attorney, legislative o executive. Alam po nyo po yung mga batas na po yan. So, hindi lang din siguro sa Senado, baging sa mga kongresista o kongreso o congressman na tumatakbo sa halalan na ito sa 2025. So, lahat sa inyo po, kami po ay nananawagan ng mga botante. Umaasa po kami sa inyong mga matatamis na pangako. Pag kayo po nakaupo sa inyong mga upuan sa Senado o sa Kongreso, umaasa po kami, magmamagtiyag po kami, magbabantay po kami. Marami nang nagising at matatalino, yung mga bubo at mga buba, nagising na sa mga pagdating sa politiko. So, katulad ko rin po na nagising na sa mga politiko at politika, ayan, magbabantay kami. Maasa kami sa kapakanan ng bawat Pilipino ang isusulong yung mga batas sa bayang Pilipino o sa bayang Pilipinas. So, yun po mga senado at mga congressman, sali ko na. Tandaan nyo po, mga mamayang Pilipino, mararitang tao, ang isipin nyo at kapakanan nito para ang Pilipinas at ang buong Pilipinas sa masulok nito, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng buhay ng tao ay aasenso dahil sa mga batas ninyo na makatao. So, God bless Philippines, mabuhay ang bagong Pilipinas.